First time mo bang papuntang Vietnam at nalilito ka kung magbubook ka ng travel agency o magpapakabayani ka sa pagmamarathon ng DIY? Don't worry, Beshi! Sasagutin natin yan ngayon! Plus, hihimayin natin ang buong nagastos ko para malaman mo kung magkano nga ba ang totoong budget na kailangan mo. Guys, nakasakay kami ngayon ng e-bike dito sa Vietnam. Magtutour kami, land tour. Ewan ko lang kung saan kami dadalhin. Ipenta na ata kami. Ay, may pamuse. Ay, dadalhin pala kami sa... Nilalaban pala kami. Dahil first time kong lalabas ng bansa, sa trip na to, kumuha ko ng tour package na nagkakahalaga ng 31 pesos. Kasama na dyan ang accommodation at pati pagkain. Kaya bawas isipin talaga sa gutom. Para naman sa travel tax, 1,620 pesos ang binayaran ko. Tips lang guys, mas magandang magbayad na kayo ng online bago pa ang flight para iwas haba ng pila sa airport. Hassle-free pa! At para naman sa mga gastusin natin sa Vietnam plus pasalubong, nagdala ko ng 10,000 pocket money at doon na ako nagpapalit pagdating ko ng airport sa Vietnam. 3 million Vietnamese dong nga pala ang winidraw ko and that is equivalent to 6,700 pesos sa atin. World Festival Legend sẽ tổ chức lễ thượng cờ vào các buổi sáng trong tuần. Hiện nay chỉ còn 15 phút nữa. Isa sa mga na-enjoy ko sa tour namin ay ang 2 araw na lunch buffet na kasama na sa aming package. Kung food lover ka, masusulit mo talaga. Kasama na din ang magagandang hotel na pinag-stayan namin. Talaga namang super clean at super comfortable ang pag-stay namin dito. Sa taas tayo! Hindi tayo sa bridge. Anong tawag dito? Ay, ito na yun. Yan! Galing ano. Ang ganda talaga sa Vietnam! Wow! Wow! Ang ganda! Xin chào! Xin chào! Binibili natin to sa Pilipinas pero tingnan nyo naman, ang dami nilang dito. Ang gaganda. Ngayon, ang tanong ng bayan, sulit nga ba mag-travel agency o mas panalo pa rin ang DIY? Kung first timer ka sa Vietnam at ayaw mo ng stress, super laking tulong ng travel agency. Bakit? Kasi paglapag mo pa lang sa airport, may sundo ka na, may hotel ka na, at may tagahatid ka na sa mga tourist spots. Hindi mo na kailangang makipag-negotiate sa mga driver o ma-stress kung paano pupuntahan ng isang lugar. Ika nga, upo at ganda ka na lang. But take note, ang mga tourist guide natin ay madaming surprises. Kaya dapat ihanda natin talaga ang pocket money natin. Pero kung ikaw naman yung tipo ng traveler na gustong hawak ang sarili mong oras, gustong mag-explore sa mga gilid-gilid at ayaw ng minamadaling itinerary, mas mag-enjoy ka sa DIY. Mas kontrolado mo ang budget mo at pwede kang tumambay sa mga aesthetic coffee shops sa Vietnam kahit anong oras ang gusto mo. Para sa experience kong ito,
Kung first time mo at zero idea ka talaga sa bansa, subukan mo munang mag-agency para iwas ka ba. Pero kung adventurous ka, go for DIY!